Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang ating latest update para nga po dito sa lagay ng ating panahon. Patuloy pa rin pong nakakapekto sa ating bansa itong southwest monsoon na posibleng nagdadala po yan ng pag-ulan dito nga sa western section ng ating Luzon. Posibleng magkaroon ng mga posibleng pag-ulan sa may parte ng Ilocos Norte, dito sa may Ilocos Sur, Baguio, posible rin po makaranas ng mabiglaang pag-ulan at maging Metro Manila ay posibleng makaranas ng biglaang pagbuhos ng pag-ulan at kasabay po niyan yung ating localized thunderstorm. Meron naman din po mga pag-ulan dito naman sa may parte ng Mindanao. Lalo-lalo na po sa may parte ng Davao, asahan po natin meron tayong mga pag-ulan. Dahil po yan sa extension ng kaulapan ng low pressure area na namataan natin dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Aasahan nga po natin na papasok yan ng PAR at posibleng ang dediretso yan dito sa may parte ng eastern section ng Visayas at dediretso sa may parte ng eastern section ng Bicol region. At dito nga po ay possible dito siya mag-i-intensify at posibleng ang maging isang bagyo. Ayon po yan sa European Center. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito sa ating advanced weather forecast, ito po yung low pressure area outside PAR. Dito po mapapansin natin yung kanyang pagkilos at papasok po yan ng Philippine Area of Responsibility. Posible nga po ng Tuesday, September 19 ng alas 9 ng umaga. At dediretso po yan sa may eastern section ng Visayas by September 20. At pagkatapos po niyan, aangat po yan ng bahagya patungo nga po dito sa may eastern section ng Bicol region by September 22. At pagdating naman po ng September 23 hanggang 24, dito po mapapansin natin yung pag-intensify niya. Dito bahagya nga po na babagal yung pagkilos nitong low pressure area dahil magkakaroon din po ng low pressure area dito sa western section ng ating bansa. At posible nga magdudulot itong dalawa ito ng pag-ulan dito nga sa may parte ng Visayas, Mindanao, Palawan at maging sa may parte ng Central Luzon. At possible nga by September 25 ay mag-intensify ito into tropical depression or mahinang bagyo at magkakaroon pa ng panibagong low pressure area outside PAR. Ito naman po ay posibleng dumiretso paangat dito sa may parte ng extreme northern Luzon dahil nga po malaki pa ang posibleng pagbabago nito dahil marami pang senaryo na posibleng dadaanan nitong posibleng bagyo na to dahil posible po yan dumiretso dito. Pag-angat po dito sa may parte ng extreme northern Luzon, pwede po yan bumaba muli dito sa may parte ng extreme northern Luzon or ng northern Luzon. O posible naman po yan dumiretso dito sa may parte ng Taiwan. Pagdating nga po ng September 26, dito mapapansin po natin by September 26, mataas nga po ang tsansa na umabot ito ng typhoon category. Ito po yung imo-monitor natin kung anong nga ba yung magiging posibleng direksyon nitong posibleng bagyo na makakaapekto sa ating bansa. At dito naman po sa isang image ng ating advanced weather forecast, by September 23 yan nagpapaulan na po yan dito sa may parte ng Bicol region ng Visayas at pagdating ng September 24 dito nga mas nag-i-intensify pa po yan at mararanasan nga ng taga Bicol, Visayas and Palawan yung masungit na panahon. By September 25, ito nga po yung dalawang sama ng panahon na yan ay magpapaulan po yan dito sa may parte ng Bicol region, Mindoro provinces, Palawan at Visayas. By September 26, aangat po yan dito sa may parte ng Northern Luzon, yung pinakasentro po niyan. At ito nga po yung isang low pressure area at yung isang low pressure area outside PAR. Yan po yung mga imo-monitor natin kung ano nga ba yung magiging posibleng scenario niyan.
Pero sa ngayon ito ay posibleng sa ngayon, sa prediction ng Advanced Weather Forecast ng European Center, posible siyang umabot ng typhoon category. Pero sa mga susunod na latest update niyan, posibleng bumaba yan at posibleng umabot yan ng tropical storm hanggang severe tropical storm dahil nga po magbabanggain po yan nung hangin na nanggagaling sa parte ng China. Again, inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin ang posibilidad na magbago po yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung posibleng sama ng panahon na makakapekto sa ating bansa para po mas maaga tayong makapaghanda. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.